May mga tagpong maaaring hindi angkop sa mga bata at sensitibong tagapakinig. Ang inyong mapapakinggan ay naglalaman ng tema ng kababalaghan, paranormal, karahasan, at mga kwentong maaaring makapagbigay ng matinding takot at pagkabahala. Ang ilan sa mga salaysay ay hango sa paniniwala, testimonya, at malikhaing interpretasyon para sa layunin ng libangan at pagkukwento. Kaya sit back, relax, buksan ang inyong isipan, at samahan nyo kami sa mundo ng hiwaga at lagim. Maligayang pagdating po sa Takot Tonight. Doon nagsimula ang lahat. 6 kami magkakaibigan, kasama ang boyfriend ko. Fresh grads, sabik maging independent, sabik maranasan ang buhay na walang magulang na tatawag kapag gabi na. Sa Parañaque kami nakahanap ng apartment. Sa Facebook lang yata namin nakita yung ad. Simple lang, up and down, may 2 kwarto, may maliit na laundry area, hindi luma, hindi rin bago, sakto lang. Tahimik ang paligid. May mga puno, walking distance convenience store, fast food, at city hall. Wala kaming naramdamang kakaiba nung una. Nung nag-ocular kami, nagustuhan pa nga namin ang ambience. Tahimik, presko, parang safe. Unang araw ng lipat, general cleaning agad. Toka-toka kami, may nagwalis, may nagpunas ng bintana, may nag-ayos ng kusina, tawanan pa, excited sa bagong simula. Unti-unti naming pinuno ang bahay ng gamit. Ambagan sa sofa, ambagan sa lutuan, kanya-kanyang higaan. Kami ng boyfriend ko sa isang kwarto. 2 sa kabilang kwarto. Yung 2, pinili sa sala na lang matulog sa inflatable bed. At doon nagsimula ang routine namin. Kapag kumpleto kami sa gabi, sabay-sabay magdi-dinner, tapos movie, madalas horror. Kahit may isa kaming kaibigan na matatakutin, si Ryan. Siya yung madalas napapapikit sa jumpscare. Unang 2 linggo, maayos, tahimik, normal. Hanggang sa isang umaga, nagwawali si Ricky. Bigla niya kaming tinawag. "Uy, tingnan niyo to." Sa sahig. Mula kusina hanggang sala. May mga uod. Hindi madami, pero aabot siguro ng 20. Yung puti, yung karaniwang makikita mo sa bulok na pagkain. Buhay sila, gumagalaw. Tahimik kami napatingin sa isa't isa. Ang unang pumasok sa isip namin, may patay na daga. Pero wala kaming naaamoy. Napalinis kami ulit ng wala sa oras. Hinalughog ang ilalim ng lababo, mga cabinet, banyo, laundry area, basurahan. Wala. Walang patay na hayop, walang bulok na pagkain. Parang basta na lang sila sumulpot. Hindi naman na naulit, pero doon nagsimulang may magbago. Ilang araw ang lumipas. Si Ryan naman ang may napansin. Yung hagdan namin, nakapwesto sa gilid. May bintana. Kapag umakyat ka, nahagip ng liwanag mula sa bintana ang bawat baitang. Kaya kita mo kahit manipis na alikabok. Habang pinupunasan niya ang hagdan, tumigil siya. May mga bakas ng paa sa alikabok. Hindi nakakapagtaka sa una, 6 kaming umaakit baba nun. Pero nang ituro niya sa amin, maliliit, parang paa ng bata. Bilog ang mga daliri, may direksyong paakyat, may pababa. Napatahimik kaming lahat. Walang nagsalita ng kahit ano. Hindi namin ginawang big deal. Siguro para hindi na lumaki pa sa isip namin. Nilinis na Ryan ang hagdan. Binura ang mga bakas. Pero hindi nabura yung pakiramdam na may dumaan doon na hindi namin kasama. Pangalawang buwan, tanghaling tapat. Wala kaming pasok. Ako lang mag-isa sa kwarto namin ng boyfriend ko. Nasa baba siya kasama ang iba. Tahimik sa kwarto. Hindi ko na binuksan ng electric fan dahil bukas naman ang bintana at ramdam ko ang preskong hangin galing sa labas.
Nakapikit ako pero gising ang diwa ko. Bigla akong narinig ang matining na tunog sa loob ng tenga ko. Yung parang nabibingi ka. Tapos, parang bumigat ang hangin. Hindi ko maipaliwanag. Basta may pagbabago sa pakiramdam ng paligid. Parang may pumasok sa kwarto na hindi ko nakikita. Pumihit ako patagilid at doon ko naramdaman may tao sa likod ko. Hindi ko siya nakikita. Pero alam mo yung may kasama ka. Yung instinct na hindi nagkakamali. Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo mula sa likod mo. Naririnig ko pa ang mga boses ng mga kaibigan ko sa baba. Masaya sila. Pero ako, hindi ako makagalaw. Hindi ako nananaginip o binabangungot. Gising na gising ako. Nakadilat na. Pero parang may pumipigil. Nagtatayuan ang balahibo ko. Nagbilang ako sa isip ko. 1, 2, 3. Bigla akong pumihit. Walang tao. Nakasara ang pinto. Pero hindi nawala ang pakiramdam na may kasama ako kanina. Na kung siguro 1 segundo lang ako nahuli lumingon, baka may nakita ako. Wala akong third eye. Hindi ako naniniwala agad sa mga multo-multo dahil lahat para sa akin may paliwanag. Pero yun, hindi ko maipaliwanag. Isang madaling araw, tahimik ang buong bahay. Tulog ang lahat. Kami ng boyfriend ko nasa kwarto at nasa kalagitnaan ng pagmamahalan. Nang biglang 3 malalakas na katok sa pinto. Hindi mahina, hindi alanganin. Sakto 3. Pareho kami napatingin sa isa't isa. Bumangon siya at lumapit sa pinto. Sino yan? Walang sagot. Tahimik. Walang yapak. Walang kaluskos. Nagbihis ako. Lumapit sa kanya at binuksan namin ang pinto. Madilim ang hallway. Tahimik. Sinilip namin ang kabilang kwarto. Tulog silang lahat. Sumilip kami sa baba. Yung 2 sa sala, tulog na tulog din. Bumalik kami sa kwarto at tinanong ko siya. Narinig mo yun, di ba? Ang sabi niya, Kung hindi, hindi ako tatayo. hindi mo pwedeng hindi marinig ang 3 katok sa ganong katahimikan. At hanggang ngayon malinaw sa tenga ko ang tunog na yon. Eksaktong 3. Isang gabi, nasa kusina kami ni Sherwin. Tahimik ang buong bahay. Yung tipong maririnig mo ang bawat lagaslas ng tubig sa lababo at ang mahinang pag-vibrate ng cellphone kapag may notification. Nakaupo lang siya sa mesa. Nakayuko sa cellphone. Ako naman, naghuhugas ng pinagkainan. Sa may bandang likod, sa laundry area, naririnig ko ang mahihinang kaluskos ng boyfriend ko habang kinukuha ang mga sinampay. Ang iba naming housemates, nasa itaas. Biglang nag-open up si Sherwin. Hindi siya yung tipo ng mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Iniiwasan nga niya ang kahit anong negative vibes. Laging good vibes lang. Kaya nung seryoso ang tono niya, alam kong may bigat ang sasabihin niya. May nakita ko. Mahina niyang sabi. Isang madaling araw daw, nagising siya para magbanyo. Hindi na niya binuksan ang ilaw sa kusina. Sanay na siya sa dilim ng bahay. Alam niya kung saan ang bawat mesa, bawat upuan, kampante siya. Pagkatapos niya magbanyo, sa mismong sandaling yun, pagbukas niya ng pinto, may dumaan. Isang batang mabilis na tumatakbo paakyat ng hagdan. Hindi lang basta tumatakbo, kumakaripas. Parang may hinahabol. Pero ang mas nakakakilabot, walang tunog. Walang langit-ngit ng kahoy.
Walang kahit anong kalabog sa bawat baitang. Sa dilim ng kusina at sala, anino lang ang naaninag niya. Maliit na figura. Diretso sa second floor. Saglit lang. Isang iglap. Tapos wala na. Dahil si Sherwin ay natutulog sa inflatable bed sa sala, inisip niya na baka yung isa naming kasama ang umakyat. Baka nagising din at pumanik. Pero nang silipin niya ang katabi niya sa higaan, nandun. Mahimbing ang tulog. Hindi man lang gumalaw. Gusto sana niyang sundan. Titingnan kung sino ang umakyat. Pero bigla raw siyang napaisip. Una, walang tunog ang bawat takbang. Pangalawa, bata yun. At wala kaming kasamang bata sa bahay. Doon pa lang, nanigas na siya. Hindi na siya umakyat. Humiga na lang ulit siya. Pilit ipinikit ang mga mata. Kahit ramdam niyang parang may nakatingin mula sa itaas. Habang kinukwento niya yun sa kusina, pakiramdam ko biglang lumamig ang hangin. Parang may dumaan sa likod ko. At napatingin ako sa hagdan. Tahimik. Masyadong tahimik. Dumating sa puntong unti-unti kaming nabawasan sa bahay. 2 ang umalis dahil nawalan ng trabaho. 1 pa ang sumunod dahil sa problema sa pamilya. 3 na lang kami. Mas bumigat ang bayarin, mas bumigat ang pakiramdam. Hanggang sa nagdesisyon na din kaming umalis at magkanya-kanya na muna. Madaling araw na kami inabot ng pag-iimpake. Halos walang tulog. Tahimik ang bahay. Parang may nakamasid habang unti-unti naming inaalis ang mga gamit. Habang abala sila sa sala, ako naman ang nagche-check ng mga gamit baka may nakalimutan. Papunta ako sa kusina at sa laundry area. Meron akong napansin. Sa 3 o 4 na baitang ng hagdan. Isang braso. Nagsusway, paakyat. Walang katawan, walang ulo, walang paa. Parang may taong umaakyat ng hagdan, pero tanging braso lang ang makikita mo. Nakalutang. Hindi nakakapit sa railing. Gumagalaw na parang may kasamang katawan pero wala kang makitang katawan. Halos 1 segundo lang, pero malinaw. Napamura ako at umatras sa gulat. Nanginginig. Sinabi ko sa kanilang nakita ko. Walang nagtanong ng, Sigurado ka ba? ang sagot lang nila. Dapat talagang umalis na tayo. Malikmata lang ba yun? Inaantok lang ba ako dahil nga sa wala kaming tulog? Hanggang ngayon malinaw pa rin yun sa isip ko. Simula nun, hindi na ako naging mapagduda sa paranormal.